Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay, ano ba ngayon? Tuesday o Wednesday? March 4, 2025. Ayan. Hindi ko man lang nabisita yung, yung date natin sa ngayon. So Wednesday, di ba? Wednesday ngayon. So, March 4, 2025. And nag-close tayo ng 6,064.11. So, berde naman tayo, 0.45%. Kaso, yung pumasok ulit na foreigners kapon, 293 million kapon, lumabas ulit siya. 266 million net foreign sale. Kaya arangkado yung mga mining stocks natin, yung ating mga penny stocks lumilipad. Ayan. So meron naman silang mga balita kaya lang yung galahon nila sobrang tataas talaga. So tingnan natin bukas kung may gana yung market natin. Kasi kung napansin nyo, kagabi laglag na sa US market. And kanina, tinignan ko yung chart ng Asia, grabe sa pula yung Asian markets natin. So parang pina-price in ng Asia at saka US market yung tariffs na naman. Ayan, so nababalita na naman yung tariffs sa Canada at saka bandang Mexico. So nung nakaraan, yung ba ngayon yung president ng Ukraine at saka si Donald Trump yung issue. Tapos ngayon, bumabalik tayo sa tariffs. Kaya bumabagsak yung mga stocks natin sa global markets. Ayan. So sa atin naman, buti na lang. Wala na kasi masyadong foreigners kaya nag-bounce kahit pa paano yung index natin. Kaya lang medyo hindi pa rin tayo tiwala sa galaw niyan kasi below pa rin naman siya na MA20 na index natin. So, tignan natin as time goes by na lang. Pero yung mga winners natin, grabe itong mga to. So, lalakay ng mga pitik ng ating mga stocks. So, first time ko yata ma-review itong si Vantage. Itong si letter B natin. Ayan. So, meron siyang binigay na malaking dividends. So, nahin ko na muna ito kasi malakas yung sipa. Nag-up siya ng 33.71%. So, meron siyang 185K net foreign buy. Pero yung kanyang dividends, 0.27 yata yun, pesos per share kasi 1 peso lang naman to. So, more than halos 30%, diba? O more than 20% yung ibibigay na dividends itong si Vantage natin. Ayan. So mga mining stocks din to. Kaya yung mining stocks yung namuro for today's trading natin. And then si PX, ayan, mining stocks. So nag-up siya, umrangkada ulit siya ng 10.91% si PNB, di ba? Hataw din. So 10.91%. And then meron siyang 24.45 million net foreign buy. Tapos si Ferro natin, ito halos magsiling. So nag-up siya ng 45.79%. Mabot yata ito ng 50% So meron siyang 790K net foreign sell. Ito naman, ang usapan kay Ferronox Holdings is meron siyang ongoing na backdoor listing. So mag-introduce siya naman shares and then meron siyang gagawin na backdoor listing. So di ba mga backdoor listing ng mga panahon na may na yung market and then penny stocks yung galawan yan. Magpalit ng pangalan yung stocks natin, sino PHA last time, humahataw yung kanilang mga galawan. And then si Ali nag-bounce na rin kahit pa paano. So baka share buyback lang to. Meron siyang 1.15% na galaw net foreign sale pa rin naman, 151 million net foreign sale. Kapon pala yung may 60 billion buyback si SM natin. So PNB, hataw ulit, panalo yung mga holders natin. So aabutan niya si Plus natin. Nag-up ng 8.1% pero net foreign sale na siya 11.71 million. And then ASEN humataw din 3.29% pero net foreign sale siya ng 5 million pesos. Okay? So yan po yung mga galawan natin. Mamaya silipin natin. Grabe yung laglagan sa global markets. Pati si crypto, di ba? Nagsiso. So hopefully nakapag-TP ka kahapon kasi 90K yun bumalik ulit sa 80K. So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin as usual, yung ating review po is for education purposes lang po yan. So wag mong gagawin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, trading. So, due diligence lang po. Okay? So, and then follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa ating trading community naman. Ayan, kumukunti natin yung members natin dito. Ayan, so yung ating mga trending stocks, i-check mo lang. Trending stocks review, company reviews, mga sample trades sa market, indicators, mahina pa rin yung mga indicators natin. Fundamentals, yung mga risk management, plus basic learnings dito sa market
naman natin. Ayan. So update pala dun sa retrenchment dito sa lugar namin. So okay na, tanggap na natin yung retrenchment. Naghahanap na lang tayo ulit ng either pahinga, so full-time vlogger muna, or kung wala talagang makuha, pahinga muna. Okay lang naman. Sa akin naman okay lang pahinga kasi matagal na rin naman tayong nagtatrabaho. So deserve naman kahit pa paano konting pahinga. Ayan. And then, hanap na lang pag nagkaroon ulit ng time, di ba? Kapag nag-boom ulit yung market natin. Hopefully, yung mga nasama sa mga retrenchment is meron kayong mga backup plans. Ayan. O marami kayong kaibigan, di ba? So, pero kahit saan ka pumunta ngayon, medyo mahina talaga. Okay, and then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader, Crypto ko to. Hindi ko nagagawa ng video. Baka maiyak lang ako dun sa video natin. Ayan, so Palabi Trader, Crypto ko to. Follow mo ako dito para sa mga play to earn games natin. Ayan, may papareview kanina. Tingnan natin kung matuloy yun. Yung ating Palabi Trader Facebook account, follow mo na lang po ako dito. And then yung ating Palabi Trader na Facebook page, Butiki Peak, yung mga articles natin sa local markets. So check na lang po. Tapos, ano ba yung mga news natin? Meron tayong summary dito. Yan, grabe yung laglagan dito sa crypto. Ayan, na bumalik ulit sa ilalim si Bitcoin sa 84K kanina. Alam ko 86K na yata ngayon eh. Pero drop pa rin siya kasi uncertain daw yung reserve na sinasabi ni Donald Trump. So siguro pag nagkaroon na ng katotohanan nyo, then mabalik ulit yung cryptos natin. Okay. So net foreign sale 266.32 million. Side na side pa rin yung ating market at then panalo nga yung ating mining stocks at saka finances gawa ni PNB yan, di ba? So mining stocks gawa yan ni na Vantage, ni na Ferronox, ni na PX. So puro mining stocks yung gumalaw 40 days trading. And then sila din naman talaga yung mga movers talaga pag ganito na pangit yung galaw ng market. Kaya ingat na lang po doon sa baka makatsamba tayo ng isang ara stocks yan. So, di ba? Unless walang gagawin na pangit yung mga stocks natin, okay lang. Kasi si Ara hanggang ngayon nakakulong pa rin yung ibang mga kasama natin doon. So Forex Funds sold, Metrobank, PNB, Ferro, ASEN, AP, SCP, CNPF, DNL, EMI, dami no. AJ, Costco, DMC, Alic Rich, CMPR, Philrich, Dito, Cebu at saka si ICT. So Foreign Funds bought BDO, BPI, CBC, Alter, Meralco, Manila Water, FCG, Monde, ABA, EC, AREITs, Globetel, Converge at Macro Asia. Ayan. So, anong pinaka-drop natin kanina? 84K sa ating cryptos. So, medyo balance yung galaw ng ating mga blue chips. Ayan. So, wala naman masyadong hinataw dito na drain up na naman. So, Jollibee, 2.33%. So, drop. Bloomberry, 1.48. A-Reach, negative 1.39. And Pure Gold, negative 1.27. Yung SEC, so wala pa yung announcement tapos pangit yung earnings, negative 1.07%. Okay? So yung mga winners natin, ASN, so nag-bounce na 3.29%, BDO 3.07%, URC 2.72%, PLDT 2.31%. Ayan. So 2% yung balance lang yung up at saka down dito sa markets natin. Ayan. So Nvidia, nag-drop na yung mga hype na stocks natin last time. So tariffs kasi yung sinasabi nila na ayun Trump forges ahead on tariffs. Grabe talaga tong si Donald Trump natin. Robinson unveiled his first electric vehicle as lag secured certificate of compliance from the ERC. Tapos si Nickel, net income below forecast due to provision and HPAL losses. Ayan, pangit pa rin yung forecast kay Nickel. Petron, the largest oil refining and marketing company in the Philippines, rise a 38% net income for the fiscal year 2024. Ba't kasi GGS natin is nalugi? SEC, for year 24 net income below forecast, Security Bank up siya ng 23.4%. So yung forecast sa inflation naman, baba lang siya, 2.223%. Nagmura na yung mga kamatis, no? Mura na nung nagrereklamo ako nung kailan ba ako umuwi? December, no? So grabe, isang kamatis 10 piso. So ngayon, mura na yata, 'di ba? Nasa per kilo. Pati yung green na sili, nagmura na rin siya.
Ayan, so Security Bank 118 yung target niya, mamataas 100% upside. Hindi, more or less mga 70 to 70% no upside. Ayan, so maganda yung earnings siya kasi. Corporate story, Security Bank, ayan 23% increase. DFNN, PCSO in partnership with DFNN, Fruit aims to expand its brand portfolio through acquisitions, allocating 50 million for brand acquisition. PSB reported a high record of 5.21 billion. And then si Merara Mining and Power Corporation, full year earnings declined 30%. Hopefully hindi maapektuhan. Pag nag-announce ng dividendo, kanina umaga, nag-umpisa tayo kanina umaga, nagulat na naman ako kanina umaga, negative 6.6% na naman yung drop natin. And Union Bank, ayan kumita siya ng 233%. So laki Union Bank. PS Bank, kumita din siya 4%. SEC, Lugi, 26%. Security Bank, up 80% sa fourth quarter yung binabasa natin. Tapos Asian Stocks, nag-slide kanina. Kaya pala ng opening, medyo pangit din tayo. Then yung ating mga pinaka-top na stocks sa US is nag-drop din siya. Bilyonaryo, okay. So si Merara, share buyback. Ayan, si Ali, may share buyback. Cebu, Robinsons, Retail, Asia, at saka si ATI. Ayan, si Ali. EPL, BC Grinding, SideQuest, Bell passes on right to buy City of Dreams. SMC confirms MVP deferred toll road merger. Dito, Singapore's Summit Group will soon become the largest shareholder of dito CME Holdings. Ayan. So hindi ko muna nilagay si dito mga dito natics natin kasi malit lang naman yung yung galaw natin sa kanya. Pero ito siguro yung pinaka-news niya for today kaya siya number one sa trending natin. Okay? So LTG 14% increase, SPNC tapos umakyat, ewan ko lang ngayon. Tapos stocks drop as US manufacturing near stagnation with orders, employment contracting, while material costs surge to a two-year high on tariff concerns. Ayan, mga tariffs na naman yung po problemahin natin. Nasa bear market sa Philippines. Anyway, ubos na rin siguro kahit papaano yung yung mga foreigners sa market natin. Wala tayong masyadong nakikita na maliban doon sa last na 3.4 billion na rebalancing natin. Okay? So guys, yung ating Patreon, yung mga gusto ng guys sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito. Okay? So paki-double check na lang. So tingin tayo dito sa galaw ng market. Okay, sideways lang, no? Sideways. Okay na yan. Kaysa diretsyo na downtrend tayo. So 582 6,300 pa rin. And then, although Dow G, yung mga nakikita natin, hindi pa natin masyado mapagkatiwalaan. Hopefully, mali tayo, sabi ko nga, pero mahirap pagkatiwalaan yung galaw na yan kasi net foreign sale pa rin naman. Kahit na bumawi tayo ng 0.45%. Okay, so nagbabadya naman yung RSI natin na lumapit dito sa RSI 50 pero ewan ko lang kung kakayanin ba nating ibutasin yan kapag wala tayong net foreign buy sa market natin. Okay? So same lang naman kung ano yung usapan natin kahapon. So pag-usapan natin yung mga blue chips. So ito yung mga winners, sina Ferro, gap up Matagal na rin pala siya umakyat December pa. Tapos na trading halt siya ng December 18. Tagal din And then saka siya nag-open. So maraming nagre-reklamo kasi ang opening yata 145 o 140 kanina. Si Vantage, ayan, so dividends yung labanan natin. 30%. Laki pala 30%, ayan, kaya pumitik. Ayan, so mukhang mga penny stocks nga na naman yung gagalaw. Si MAB, nabuhay na naman Tsaka si MA, ayan 11%, 14%. Lalakas, no? So web, 11%. Ayan, mga galawang penny stocks na naman tayo. So PNB, 8% nga. FCG, nabuhay, 5.48%. GSMI, tagal lang uptrend, no? So, 5.12%. STN, ano ba ito? Stinyel, 4.65%. Si PX, asan si PX? PXP to So, naggalawan yung mga mining stocks plus, ayun, yung alaga natin. Lumalaban, 2.98%.
Okay, bala ko ng bitawan to eh. Pag ayaw pa rin eh. Pero ayan, buti na lang bounce, converge 2%. Simpa Robinson, 1.8. LTG, 1.36. Okay, sino yung mga losers? IMI, ayun oh. So, trap yung, ito, hindi natuloy yung breakout oh. Naging trap, 7% drop. Ayan, meron din mga penny stocks pa na ano, mahina, no? BHI, -5. Lalim na rin ni ano. BHI natin, si SCP, nakpo. So, head and shoulders na, 3.64%. Si Baitan, untog na naman, 3%. Dito, -2.55. Ayan. So, nanganganib yung, ano, yung trend natin. So, check nyo lang po si dito. Aba, ganun din. Nasa ilalim, 2.44%. Ano ba earnings nito? Pangit din, no? Negative din siya eh. Oh, ano yun? Laki ah. 9,000%. So, kaya lang, hindi naman niya na-sustain. Okay? So, yun yung mga laglag na stocks natin. Silip tayo ng konti dito sa US. Sana. Ayun, mapula oh. So, malakas pala yung laglagan kagabi. Ayan oh. So, 1.76% drop si S&P, 1.48% drop si Dow Jones, and 2.64% drop si Nasdaq. So, medyo pangit yung galaw dito sa US dahil sa mga tariffs ni Donald Trump. So, ayan, pababa. Yung futures, -0.06. Dow futures, 0.06. Nasdaq, 0.05. Pero dito sa Asia at saka Europe, ayan, ramdam natin yung ano yung drop oh. Ayan. So siguro kaya hindi na rin bumalik yung ano 3 billion na lumabas sa atin dahil sa mga negative news na yan. So tariffs na naman. Ayan, tit for tat, trade war. Ayan. So trade war na naman tayo. And then ganun din pero si crypto naman ang sinasabi, yung reserve funding na yon, US reserve dito sa crypto, hindi daw sigurado. Kaya nagda-drop na naman si crypto. Ayan, binawid din niya kung ano yung app niya. Nung mga nakaraan si Ada nag-drop din, no? 15%. Okay, so ayan, opportunity na naman para sa bounce trade. So Bitcoin, 83K, -9%. Ethereum, 2.1K, so -10%. BNB, -569 ulit siya. Sol, -14. O laglagan yan, XRP, -9%. Okay, so laglagan muna dito sa bandang cryptos natin, 9% drop si ano, Shiba, and then 11% drop si Dodge. Pababa ng pababa si ano Dogecoin natin. Okay, so balik tayo dito and pag-usapan natin ng konti yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin si PX. Swerte naman ng mga mining stocks natin na to. Ayan, nabuhay ulit yung galaw niya. Ayan, so meron siyang malit lang naman, no? 0.4 dividends. Pero nabuhay siya after na mag-bearish ulit yung sentiment ng market natin. Ayan, binobomba pa rin talaga siya. Oh. Meron siyang 150 million na traded volume tapos pinush talaga ng 24.45 million net foreign buy. So nag-up siya ng 10.1%. So nag-breakout yung body ng candle and on the way na siya ngayon dun sa pinag-uusapan natin na mga resistances last time. So meron siyang immediate resistance malapit dito sa 5 point, ilan ba to? 5.8. Ayan. Mukhang tutuloy na. Tingnan natin kung bubutasin din yan ni PX for the coming few days na galaw natin sa kanya. Ayan. So may volume. So kaya buhay na buhay itong si PX natin as of this time. Ayan. So dahil dyan, nag-overbought ulit yung RSI level natin. So watch out na lang ulit, di ba? Pag overbought, may konti siyang pullback and bullish na rin yung indicator natin kahit dito sa ating MACD formation naman. Okay, so yung PE ratio niya mataas na 38.47. Ano ba earnings nito? Lumabas na ba? Third quarter, second quarter. So parang balance lang naman siya. Pero anyway, nandito yung sentiment ng market natin sa kanya. Okay? So yan lang yung nakita natin kay PX. Tapos itong si Vantage. Ayan. So first time ko na isama dito sa trading stocks natin. Ito kasi meron siya bigla lumabas na special dividends na 30.34%. So yun na yun. Actually, sobra pa. So nag-up siya ng 33.71% and then meron siyang 185K net foreign buy. So remains to be seen kung aakyat pa yung galaw natin kasi nagkaroon siya ng pullback eh. So tingnan natin yung 5-minute chart. Anong oras to? 9:30. Pagbukas pa lang alam na nila na merong ibibigay siguro na dividends nung si ano. Laki kagad oh.
20%. Ayan. So, congrats yung mga nakasali dito kay Vantage natin. Tingnan natin kung ipupush pa siya ulit bukas. Kasi kahit paano may volume naman siya. So, nasa 1.1 o piso yung pinaka-main support niya. Pero dito sa half body ng solid candle natin is nasa 1.12 which is dito yung mga pitik-pitik niya last time naman. So meron siyang 185K net foreign buying and ang laki, 33.71%. So talagang hanap-hanap tayo during this time, no? Pero ito naman kasi may catalyst, no? Siguro justifiable naman kasi meron siya ibibigay na dividends by kailan ba to? X date, March 24. So announcement kanina lang kaya biglang pumitik itong si Vantage equities natin. Ayan. So yan na po yung pinaka-main na catalyst natin sa kanya bakit bigla siya nabuhay. Pero from the past few days, walang sign, no? Wala siyang volume. So, binomba ka agad kasi 23%, no? So, nag-gap up ka agad siya. So, maaga sigurong binalita itong si, no? Vantage equities natin. Saglit. Meron siyang, meron siyang disclosure, no? So, share ko lang yung dividends disclosure. Ayan, so anong oras ba niya? Sinabi, wala no? So 0.27 kasi yung dividends. Unrestricted earnings as of December 31, 2024. Ayan nga naman, nabuhay. So the amount of cash dividend be declared is 0.27. This will be paid out to the unrestricted retained earnings as of December 31 to all stockholders. So common shares yan. Kaya pumitik talaga si Vantage equities naman natin. Okay? So congrats yung mga mabilis tumunog. So kahit pa paano, makyat din siya no, ng more than 10% pa after ng gap up sa 23%. So yun nga lang kasi very very risky, di ba? Kung hindi natin nakita kaagad tong 30% na dividends na to. Okay? Next, si Ferro natin. So backdoor listing naman to, yung sinasabi niya. Meron ba to? Pwede ba to extended? Parang hindi na kaya ng extended Fibonacci, no? Okay, kinaya naman niya ng konti, no? Ayun, sakto pa nga siya. So, anyway, okay, yung next niya mataas, oh. So, tanggalin ko muna, baka ma-hype tayo kay Ferro natin. So, backdoor listing yun yung pinaka main reason. So, tignan natin kung magsiso siya dito sa malapit sa 7 pesos. So, 8.7 yung pinaka next na resistance niya. So, kaya pala binobomba tong si or rather nabuhay. Nabuhay, sorry. So, matagal na pala to naka-trading halt, December 18 pa. Okay, so meron siyang backdoor listing, no? Mang-ipit din kaya to. Ito lang nakakatakot sa mga to, no? So, dire-diretso yung trading. Tapos bigla nagkaroon ng matagal na trading halt. So, ang tagal din na inantay nila. Pero worth it naman, no? 45.79%. Yung next na, nito, trading halt na naman. So, ano na naman kaya, gano'ng katagal na naman yan. So, yun yung risk ng mga holders natin. So, 792K net foreign sell. Ayan. So, mga locals, so, ayan, bigla pumitik na yung ating MACD or rather RSI. So not over the backward na siya dito sa overbought condition and super bullish na rin yung itsura ng MACD formation naman natin. Okay? So siguro hanap-hanap tayo ng mga no, mga stocks na naman kasi parang ganito na naman yung trend ng ating market. Next, Ayala Land. So share buyback lang naman yung pinaka-news natin sa kanya. So pinag-usapan na siguro kasi net foreign sale na naman. And meron siyang, kahit pa paano, meron siyang pagpalubog-loob. 1.22% na, ex-date pala niya ngayon, no? Ayan, so buti naman, hindi na siya bumagsak pa kahit na net foreign sell tayo ng 151 million. Tingnan natin, parang daw GD naman yung itsura niya. So, pinaka-support natin is 20.8. So, ito yung mga isa sa mga stocks natin na okay naman yung earnings niya for the year 2024 pero talagang binabanatan ng net foreign sell. Ayan. So downtrend pa rin naman. Yung pinaka overall picture kay Ali, ganun din yung ating RSI. So same situation sa ibang blue chips. So anyway, tignan natin bukas baka good sign naman na yan. Meron siyang dividends and then kinaya ng locals yung 151 million net foreign sell. And then next, yung mga the one that got away yung mga pinag-uusapan natin, yung mga sobrang taas. So PNB nag-up siya ulit ng 8.1%. So tayo panalo no. Yung mga dividend holders natin 11.75 million net foreign sell.
So, meron pa ba tayong support dito sa bandang baba? Ayun, oh, binutas niya yung ano, yung usapan natin na 38.9 o 39, di ba? Kagabi. So, pinitik niya ulit. Tignan natin, meron pa rin ba? So, 43 pesos na. Yung pinaka-next na resistance nitong si PNB, ayun, sakto din sa ano, no? Sa Fibonacci, no? Extended Fibonacci, oh, saktong-sakto siya. Okay, so okay, kung malakas lang naman yung loob mo na sumalo kapon. So congrats po yung mga sumalo, kaya lang ang taas na yung ating RSI is 90. Ba, ito yata yung first na ano for the year o including last year na umabot siya ng RSI 90%. Okay? So congrats na lang po, yun na lang masasabi natin sa mga holders ng PNB. So tingnan natin, abot pa ng 43 pesos pero medyo exage na yung galawan natin sa kanya. Next, ACN. So, tingnan natin bukas o mararamdaman na naman natin yung ano, epekto ng tariffs dito sa mga stocks natin. So, downtrend pa rin naman. Downtrend pa rin si ASN natin. Descending triangle, pero nagpakita ng konting galaw kasi nag-up siya ng 3.29%. RSI is super bearish. Bearish pa rin, no? And then wala pa rin naman net foreign buy. So, net foreign sell ng 5.09 million. Okay? So, ganun na lang muna yung status ng market natin. Actually, hindi pa rin maganda kahit na verde yung mga pinakita niya from the last 2 days kapon 0.6% and then ngayon 0.45%. Wala din naman kasi pondo yung foreigners pa rin. So, talaga ang labanan natin including tomorrow is maghanap tayo ng mga mga penny stocks mamaya kung sa inyo yung mga pipitikin naman ng ating mga traders dito sa market natin. Okay, so yun na lang muna. At tignan natin yung galawan. Hopefully may blue chips naman. Grabe. Tagal na eh. 5 months nang downtrend yung market natin. Okay, so yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung sa mga crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodegi Peak. Yung ating Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay, so maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.